I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. Hello guys, so good morning to all of you. By the way, this is Mark. And here we go again. Welcome back to our YouTube channel, Happy TV. So today guys, I'm being excited because we're gonna visit a friend of mine, a master breeder and also a master groomer, taking care of garfish for a very long time. So we're gonna visit his farm, those imported garfish. Actually, there are a lot of strain on his care. So we'll be seeing those garfish today. Also guys, we're gonna ask him about some tips and advices, techniques for how to care garfish, and of course how to maintain their line, as well as to how to breed them to have a wonderful garfish show type kind of garfish. Before anything else guys, before we proceed, please, if you're new here and if you like this video, please consider subscribing to get updated whenever we have new uploads. So yeah, waiting for? Let's go! I forgot the case. Let's wait for a taxi. So hot! Got it! Hopefully guys, all of you are okay in your area. And by the way, I'm gonna take this time to thank you all, especially to our subscribers who really supported our channel. Actually guys, to those who are asking, actually English is not my first language. I'm just doing it to reach our fellow hobbyists all around the world. So since English is the universal language, we're gonna use it so that all of you guys, all of our fellow hobbyists who are new to the hobby, gonna reach them. So here we are. We really have our taxi. So let me use this time to shout out our fellow hobbyists: Quinjin Gapinarix, Carmen Torres, Guadagapis, my friend, Natsboy from Canada, Chuan Kekan, my friend also, Nels Hobby, Trixie Longlegs, 8K Gappies, and to all our fellow hobbyists out there. Shout out to you guys. So let's roll out. So by the way guys, this is our brother Jofel Mendez, Anli Gappies. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of... So he's the master groomer, master breeder, and one of the true hobbyists just like us. And he's the owner of this farm. And also you can check his YouTube channel, Anli Gappies. I know there are a lot of advices, tips and techniques that you can get from him. And so this time, there are some questions that often asked by our subscribers. We're gonna ask him about it. So yeah, start. Tips and tricks for
kanang success, mahimong success bitaw sa gapi. Tips. So, tips na ako is search mo na, no? Search bago siyempre, pag papasok tayo sa hobby, kailangan natin mag-search kung ano yung pinasok natin sa hobby, di ba? And then, kailangan talaga mag-invest. Number 1 yan. Especially sa mga lalagyan. Wala dito, mga tanks. Pero hindi totally talaga na magastos agad. Pwede tayo mag-start muna sa mga DIY na lalagyan. And then, may mga mura namang option. Let's say, mga panggana muna. Or yung mga, kung gusto mo talaga makatipid, yung mga 10 liters na plastic, pwede yan pang start. And then, bilhin lang siguro muna ng mga murang gapis. Kung nagpa-practice pa lang, murang gapis muna. Kasi pag bumili agad tayo ng mahal, baka mamatay lang kasi hindi pa nga tayo knowledgeable dun sa pinasok nating hobby. So yun yung parang starting mo kung magpapasok ka sa hobby. Yun. And then pag marunong ka na, alam mo na yung basic, yung pag-breed, pag-grow out ng fish, kasi mga liberal ito sila. Dito pag nanganak to siya, automatic fry agad. So alamin mo na kung anong magandang pakain sa fry, and then paano sila i-grow out ng mabilis. Kasi meron din yung mga sinusunod na kung ano yung magandang lalagyan sa kanila para mabilis silang lumaki. Hindi pwede na ilagay mo lang dun sa baso yung fry. Hindi na lalaki. So kailangan talaga malaki yung lalagyan nila. Kung tight tayo sa budget para pang bili ng aquarium, pwede naman yun sa mga 10 liters muna ng mga lalagyan, yung mga tubig, mineral water. So tapos pag meron na tayong budget, bili tayo ng mga mas magandang lalagyan para maganda din tignan yung pag di makalat. Ganun. And then, pag alam mo na yung pag-breeding, marunong ka na, confident ka na mag-breed. So, that was the time na bili ka na ng mga mahal na gapis. Kasi, same lang kasi yung pakain kung murang gapis tsaka mahal. So, as much as possible, maganda na dito yung bibili natin. Para pag yung anak ng kuan, siyempre, pag maganda yung materialis na gamit natin, maganda din yung anak. So, mas malaki yung chance na makakuha tayo ng magandang materialis din na pwede natin ibenta sa mga gusto pa na bumili din, sa mga beginners din na bibili. So, mga common disease kung sa pag sila prevent. Common disease, mostly sa akong na-experience is pag mga pang-show na isda is fin rot. Ganyan yan siya, fin rot. And then mostly sa akin yung mga na-encounter ko pag community sila, napupunit yung isda, especially yung mga male na gapis, napupunit kasi nga iba yung di sa katulad ng mga ibang isda na hindi sila naglalaro. Pag every time na community sila, may tendency talaga na mapunit yung isda. So yun yung papasok yung mga fin rot. And then yung mga ibang disease naman, especially pag outdoor, namamatay pag kunwari nag-iiba yung temperatura ng tubig, kunwari galing sa lamig tapos biglang uminit tapos biglang lumamig na naman, yun tendency na mamamatay yung isda. Pero so far pag ganyang setup naman, pag outdoor, twice a week nagsasipon ka, wala naman ako na-encounter na masyadong sakit sa isda. Yun lang yung common, yung fin rot pag may mga panahon talaga na malamig, yun tendency na mapin rot yung isda. Anong gagawin para ma-prevent? Siguro kuan lang, water change. Not totally full water change. At isipon, tanggalin mo lang yung dumi na nasa aquarium, yung mga pupo nila, yun tanggalin mo lang para ma-prevent yung kuan, yung disease. So, advice paano mag-groom ng gapi? Tips sa pag-groom. Sa pag-groom depende yan sa breeder. Di lahat prepare yung pag-groom. Yung pag-groom ko ito, yung mga may iba-ibang klase ako ng size ng tank. So dito ako nag-groom. Meron din tayong maliit na ito, yung mga beta tank, yung ginagamit sa mga beta. Yung size ng tank is 4x6x8. Yun usually na ginagamit sa beta tank. Tapos dito nilalagay ko pag kunwari meron na ako na select na 1 month old na gapi. Pag alam ko lang male yun siya, nilalagay ko na dito. Pag kunwari, itong gabi na to may potential. So, nilalagay ko na siya dito. Hanggang umabot siya ng 2.5 months dito. Tapos, pag 2.5 months, select ulit tayo ng i-groom. Bali, kaling tayo, kaling. Yung mga ma-select, lagay ko dito. Ang size naman nito is 4x
8 by 10. 4 by 8 by 10. Bali, yan siya. So, dito sila maglalas hanggang mag-adult. So, solo lang yan, every tank. Kaya marami akong grooming tank dito sa left at sa right. Marami tayong grooming tank. Kasi dito tayo nag-groom ng isda. So, sa ngayon, wala tayong makikita ng isda ngayon kasi nag-reset tayo, di ba? Ayan, yung mga grooming tank natin. Meron din tayo dito. Ito yung mga old na grooming tank ko. Yung 6 by 8 by 8 yung size. Ito yung dati kong gamit. Effective din to mga body, no? Na grooming tank. Pero sa ngayon, nag-pull out kasi ako dito kasi nag-reset nga tayo. Wala tayong magandang makitang isda dito ngayon. Pati dito. Pero baka 2 to 3 months wala ngayon. Meron natin malagay dito. So update ko kayo, no? Sa channel niya. kung ano yung mga ilalagay natin dito. So marami tayong stray na binibreed ngayon. Probably mga 2 months o maybe 3. Meron na tayong malagay dito na mga grow out. Kasi ngayon fry pa lang talaga yung isda natin ngayon. So wala pa tayong makita na i-groom dito ngayon sa mga tanks. Saan pag-keep sa gapi fish nga ba maging healthy? Healthy. Tips para healthy always. Sa akin kasi, especially pag doon sa planggana, kasi doon ako nag-grow out, doon ako nagbe-breed, at least twice a week. Kunwari dito sa planggana, ayan, dito ako nagbe-breed, dito rin ako nag-grow out. So, pag sa breeding, kunwari, alas pareho lang kasi yung gapi. Either albino or non-albino, same lang yan. Pag breeding, maglagay ka lang nito yung baka biglang manganak, hindi mo mapansin. At least may pagtaguan yung fry. Ayan, tapos magsasipon ka at least twice a week. Tapos lagyan mo lang din ng plants para yung mga nitrate, yung plants kasi kakain ng mga nitrate sa mga planggana. Yun, yung mga bad bacteria din maiwasan natin pag lagi tayo nagsasipon at least twice a week. Yun siya. Saan pag-raise sa healthy baby na mga guppies? Healthy fry? Healthy fry. Tali dito. Ayan. Dito, meron tayong mga fry dito ng AFR. Ayan. Makita nyo. Dito. Ayan. Nasa mga 100 plus to na mga AFR fry. Ayan. Outdoor setup lang to mga body. Pero meron siyang aerator. Ayan. Para laging gumagalaw yung tubig. Naiwasan natin yung, alam mo yung oil sa taas ng tubig. Yung nagfi-film siya. Ayun siya. Yan yung purpose ng aerator para hindi mag-stuck yung film. Nalalagay lang doon sa gilid. Yan siya. Tapos ganun pa rin. Twice a week yung sipon. Tapos yung pakain, thrice a day. Isang BBS, 2 feeds, ganun. Sakto lang maubos nila. Hindi niya tatwali na pag marami yung fry, marami din yung pakain. Sakto lang. Ikaw na bahala kung ano, malaman mo na yan kung maubos yung feeds or yung BBS. Kasi yan lang yung ginagawa ko sa tagal ng panahon, no? Yan lang parati grow out dito hanggang sa makaselect ako ng pang-groom. Yan, yung ito. Yan lahat, mga puro yan may fry dito. Same lang din dito, AFR din. Meron tayong mga singa dyan na fry na hindi pa masyadong makita kasi maliliit pa. Paano gawing malinis ang tank at maging clear filter yung mga dito sa pan. So, para ma-maintain yung gold filtration sa inyong mga tank, no? Pero depende din kasi sa setup. Kunwari, tubs, meron tayo ditong filtration. Tulad nito, yung ating anong tawag yan? Parang balde na may mga lamang labarak, tapos oyster shell, and then yung mga foam, yung pang-aquarium talaga na foam para pag bahaya ng mga good bacteria. Kung makikita niyo yung tubig, although madumi yung kuan dahil sa mga poop ng isda, pero yung tubig crystal clear. Ayan yung tubig. Yan, pinifilter na yung tubig sa mga tubs. Ayan. Dito. Ayan. Kita niyo yung mga poop ng isda. Pero yung tubig crystal clear. Ayan, 24/7 yan naka-on. Pero pag sa mga planggana naman, tulad yan, mga planggana, wala kasi tayong filtration dyan kasi aerator lang yung nilagay natin. Ang ginagawa natin, sinasipon natin at least twice a week. Yan, twice a week yung pagsipon.
Depende sa inyo kung anong araw yung gusto niyo basta at least twice a week siphon kasi naiipon kasi yung mga poop ng isda, nagke-create yan ng mga bad bacteria. Kaya yun, doon na nagkakasakit yung isda. Saan pag-produce mo high quality na strain? High quality strain. So, maka-produce ka ng high quality strain, syempre bibili ka din ng mga high quality din na guppies. Yan, kung kaya mo mag-import, mas maganda din yung import. Pero mas ma-advise ko, mas maganda bumili sa local breed. Kung meron naman dito sa atin sa Pinas, dito ka na lang bumili para makapili ka. Kasi pag sa import naman, pag solo import, makapili ka naman. Pero pag kunwari group buy, hindi ka talaga makapili sa group buy. Kasi kunwari ganito na strain, kunwari marami kayong bibili ng ganyang strain, bali lahat na yan, hindi na kayo makapili ng strain na gusto nyo. Pero lahat naman siguro ng import, maganda din yung materials. Pero syempre, tatrabahoin mo pa. Iba din kasi yung cycle ng pagpapalaki nila doon compared dito sa atin. So, pinaka the best na fish food? Fish food! Meron kaming brown feeds na i-promote. Meron kaming binibentang fish food, sariling gawa namin, yung brown feeds. Pero, pwede naman lahat ng fish food as long as kumakain yung guppy mo sa fish food na binibigay mo. Okay yan. Pwede ka rin mag-create ng sarili mong pagkain. May mga guide naman sa YouTube kung paano gumawa ng mga fish food. Pero kung saan na sana yung gabi mo na fish food, doon ka na. Kung effective naman, lumalaki yung isda mo. Walang problema yan kahit anong feeds. Pwede yan. Pero kailangan talaga may combo yan ng live food. Kasi pag more on fish food lang, lalaki naman yung gapi pero hindi siya katulad na may kasamang live food. Iba kasi yung diet pag may kasamang live food talaga everyday. Parang tao lang din ba? Di pwede na puro na lang gulay yung kinakain. Dapat meron talagang karne. Di ba? Puro kanin, wala ulam. Pag walang ulam, wala. Hindi talaga tutubo ng maganda yung isda. So, best advice para sa pag-breeding? Pag-breeding, yung start ko kanina, sabi ko sa inyo, kung bago ka pa lang sa hobby, research muna kung anong gusto mo na strain. Kasi maraming strain yung gapi. Hindi mo kaya ibuhayin yan lahat. So, pili ka lang ng pinaka parang gusto mo na talaga na strain. Tapos pag-aralan mo kasi iba-iba naman kasi yung halos magkapareho lang sila pero iba-iba yung pag style ng pag-breed sa kanila. Pero common naman talaga na halos pareho lang sila ng breeding. Yung merong low-tech na setup, meron ding medyo advanced na setup ng pag-breed. Pero yung doon tayo sa kumbaga madali lang siya gamitin, kunwari yung mga planggana ng pang-breed. Kasi doon tayo nasanay na mag-breed. Kasi meron naman tayong aquarium pero masanay tayo dun sa planggana na i-breed kasi masanay kasi yung gapi na parang natural breeding lang. Yung parang nasa wild lang sila. So, nilalagyan natin ng mga plants tapos yung pan naman, yung pairing naman kailangan din maganda yung pairing. Pero pag practice pa, doon na muna sa mura para in case mamatay, hindi masakit sa bulsa. Para pag marunong ka na mag-breed, marunong ka na yung parang basic na pag-breed, yung pag meron ng fry, marunong ka na mag-grow out, ayan, mag-select ng next batch of breeding, yan. Doon ka na, bili ka na ng mas mahal na gapi para quality na din. Kasi pag mura lang yung gapi, for sure, hindi maganda yung quality. Tapos sayang din yung pakain kasi same lang yung pakain mo sa murang gapi tsaka mahal na gapi, nagastos ka din ng mahal. So, mas maganda kung maganda na yung strain na bibilin mo. Yan siya. So, advice ko sa inyo, practice muna, research kung anong maganda sa gapi. Kung gapi talaga yung gusto nyo na hobby, kasi marami naman kasi ng isda. Pero pag hobby talaga nyo yung gapi, yun, research. Marami namang mga guide sa YouTube. Pero di lahat ng nasa YouTube, pwede natin i-apply. So, maganda pa rin na magtanong tayo sa mga breeder na talaga ng gapi. Kung meron kayong time na mag-visit sa kanila, pwede naman. At number one ka din ma-advise, visit kayo sa mga show ng gapi. Kasi nandun lahat ng mga breeders ng gapi, yung mga magagaling talaga mag-breed, mag-groom ng gapi. Makakabigay sila ng mga tips sa inyo kung ano mga, kasi iba kasi yung mga diskarte nila sa pag-breed. Hindi magkakapareho. So, pwede tayo magtanong sa mga breeder na nandun sa show. At makita din natin yung actual na isda. Para may guide tayo kung wari, tahakin natin yung journey sa pag-show ng gapi. At least, meron na tayong idea na ganun pala yung isda na kailangan natin i-breed, ganun itsura, ganun yung sizing. So, at least may idea tayo, no? So, kailangan talaga mag-attend tayo sa mga actual show ng gapi.
Saka visit din kayo sa mga farm ng isda. Marami yung makakuha ng mga tips sa pagbe-breed ng gapi. Saka visit kayo dito. Monday to Saturday, Sunday meron din ako dito. Kasi everyday tayo dito morning hanggang hapon lang. Sa farm. Plug-in mo po. Ha? Mga plug-in mo. Plug-in. Yun lang naman. Social media ko. YouTube account, Andy Gapis. Facebook page, yun din, Andy Gapis. Yung Facebook ko na account is yung Jufel Mendez na Facebook account. Doon ako always online. Tapos, meron TikTok, same lang din, Andy Gapis. Yun. Pacheck na lang sa description down below. Ilalagay niya ni Happyman TV. Yung description kung saan ako makikita at saan ako makontak. So, thank you, no? Bro, sa pag-visit sa ating Gapi Farm. Nakapunta ka rin dito. So, hanggang dito na lang mga buddy, no? Kung nag-enjoy kayo sa video, ayan. Subscribe kayo sa mga YouTube channel namin kay Happyman TV? Happy TV, yun. Happy TV, tapos Andy Gapis. Ayan. So, bye sa inyo mga buddy. Kita-kita tayo sa susunod na video sa pag-visit ulit ni Happy TV sa ating Gapi Farm. Bye! Fish out! So thank you so much guys for watching till the end. Hopefully you've learned something from it. And if you enjoyed the video, please give us a like and subscribe to our YouTube channel and to my friend's YouTube channel, Andy Gapis. You can check the link below description. And please watch out for we are doing this kind of content on upcoming videos. And by the way, shout out to Timber out and to all our fellow hobbyheads out there. And please be safe guys. To God be the glory. See you on our next video.